Good morning, church! Excited ako ngayong umaga dahil panibago na namang building block of maturity ang bibigay sa atin ng Diyos. Amen? At God wants us to go and move forward and be the person that He has called us to be. Right? Gusto ng Diyos na maging tayo yung kanyang tinawag. At mangyayari yan through hearing the Word. Amen? Amen. So God is so good. Sabi nung kanta natin, God, you are so good. Amen. God is so good. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Ang Diyos ay mabuti? Yeah. Pastor, bakit? Kung ang Diyos ay mabuti, ba't maraming masamang nangyayari sa akin? Well, sabi niya, in this world, you will have tribulation. Bakit? Dahil dito sa mundo, dahil sa kasalanan, yung mundo, sabi sa Romans, ito ay na-condemn. Kaya nga merong new heaven and new earth siyang gagawin para sa susunod na mga panahon para sa mga naniwala sa Kanya. At sinong naniniwala ang buhay natin ay hindi lang hanggang dito? Right? Yung katawan natin hanggang dito, pero yung buhay ay hindi lang hanggang dito. Kaya siya ay napakabuti dahil patuloy siyang kumikilos sa buhay natin kahit na dumadaan tayo sa problema dito sa mundo. Right? Maraming problema tayo at sinong walang problema? Wala, 'di ba? Palagi ko 'tong sinasabi, yung walang problema, mauna na sa langit. sabi nga nung joke, maraming gustong pumunta sa langit, wala namang gustong mauna. So ang Diyos ay mabuti, right? Ang Diyos ay mabuti at ginagawa niyang mabuti lahat ng sitwasyon na dumadaan sa buhay natin. Right? At kaya yun yung joy na nananatili sa atin na kahit na dumaan tayo sa maraming pagsubok, ang Diyos ay ginagawang mabuti yon para sa atin. Dahil siya ay mabuti, right? Hindi galing sa Diyos yung masamang pangyayari, right? Galing yun dito sa mundo, sa mundong condemned, sa mundong puro makasalanan ng tao, right? At dahil doon, nagkakaroon tayo ng problema, pero ang Diyos ay mabuti. Yun yung kinakanta natin, God, you're so good. Bakit? Kahit na dumaan ako, even if I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen? Dahil alam natin na habang dumadaan tayo sa pagsubok, ang kabutihan ng Diyos ang patuloy na kumikilos sa buhay natin. Kaya yung tingin nating mapait ay tumatamis. Right? Bakit? Dahil siya ay mabuti. Yung akala nating kaguluhan sa buhay natin, nagiging maayos dahil siya ay mabuti. Kaya yung dinideclare natin dito sa church, God, you are so good. You are good. That's your character. That's who you are. Through your goodness, you bring people to repentance. Sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos, dinadala ng Diyos ang mga tao sa pagbabago ng isip. Yun ang ibig sabihin ng repentance, pagbabago ng isip. At kaya nga patuloy nating pinag-aaralan ng kanyang salita at ang kanyang mga pangako sa atin dahil as we enlarge our capacity to know what God has done for us, habang pinapalaki natin yung kapasidad natin sa pagkaalam kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, mas lalo nating nararanasan ang kabutihan niya dito sa lupa. Amen? That's why this year, ang ating tema ay His DNA. At ang ibig sabihin niya ay His divine nature ability. So, inintensyon ng Diyos ngayong taon na ma-introduce tayo dun sa abilidad na meron ka nung tinanggap mo siya. Amen? Inom muna ako. Pero bago yun, dahil ang mundo ay nag-celebrate ng Valentine's Day, diba? Yung nasa newsfeed ko ay lahat, Valentine's. Well, gusto ko sabihin sa inyo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kagaya ni Cupido. Wala siyang pinapana. Ang sabi ng 1 Corinthians 13 verse 7, isa sa mga gustong-gusto kong karakter ng pag-ibig ng Diyos
Ang sabi dito, love, sa TPT version, love, nakuha mo, 13:7, 1 Corinthians. Love is a safe place of shelter, for it never stops believing the best for others. Love never takes failure as defeat, for it never gives up. Amen? At yan ang Diyos. Karakter yan ng Diyos, hindi tayo yan. Yan yung karakter ng Diyos na kahit na ilang beses kang madapa, naniniwala pa rin siya sa'yo. Ulitin ko yun. Kahit ilang beses kang madapa, naniniwala pa rin yung pag-ibig sa'yo. Amen? Siya ay, diba, kahit matigas ang ulo natin, naniniwala pa rin ang Diyos sa'yo na next time you will do it right. Amen? Ganun ang pag-ibig, parang tatay sa anak niya, right? Pag yung anak niya tinuturuan niya maglakad, pag nadapa yung anak niya, hindi niya binabatukan agad. Diba? Kundi, kinukuha niya, hindi, kaya mo yan anak. Ganun ang pag-ibig. Kaya mo yan anak, alam ko makakapaglakad ka rin. Sabi doon, for love, for it never stops believing the best for others. Hindi siya natatapos na maniwala sa'yo. Amen? Kaya mo yan. Magagawa mo yan. Magagawa mo yung kalooban ko, anak. Magagawa mo yan. Malalakaran mo yung salita ko, anak. Kaya mo yan. Bakit? Dahil alam niya na meron siyang abilidad na nilagay sa'yo. May tiwala siya dun sa nilagay niya sa'yo. Amen? Kaya makakuha mo yan. Ano na lang ang dapat nating gawin? Dapat nating malaman yung abilidad na yun. Right? At isa pa sa magandang diniklara niya dito, love never takes failure as defeat. Right? So, if you fail, don't cry because it's not defeat yet. Amen? Hindi pa yan katapusan. Hindi pa yan ending. Right? Kapag nagkamali ka, go back to the Word. Right? Go back to Him. Sabi niya, the throne of grace is always open so that you can find help when you fail. Amen. Don't run from God. Run toward God. Amen. Kapag nagkamali ka, run to God. Yun yung karakter ni King David. That's why he's the man after God's own heart. Hindi siya perfect, pero when he failed, he ran to God. Amen. He ran towards God. Ibig sabihin, tumatakbo siya palapit sa Diyos. Hindi palayo. Diba? Tayo noon, pag nagkamali tayo, ayoko na mag-church. Bakit? Kasi hindi na ako karapat-dapat kasi nagkamali ako. Well, sa unang-una, hindi talaga tayo deserving. That's why it's called grace. Amen? Kaya nga tinawag itong biyaya dahil undeserving tayo lahat. That's why when we fail, you can come boldly to the throne of grace. It's always open. Palaging bukas. 24/7. Amen? Just go to the Word. Run to the Word. Run to God. Why? Because God never stops believing the best for you. Amen? Love never takes failure as defeat. Amen? When you are tired, sabi ko nga, when you are tired, don't quit. Just rest. Pag pagod ka na sa buhay, rest in Christ. Pag pagod ka na sa buhay, rest in God. Rest in His promises. Amen? Bakit? Dahil alam naman natin, di ba? Minsan nakakalimutan natin na, may buhay nga pala ako ni Kristo. Ba't ba ginagawa ko yung buhay mag-isa? Right? That's why meron tayong slogan now, all of us together, we're making a difference. Right? Because you don't have to do life alone. Hindi mo na kailangan gawin ang buhay mag-isa dahil meron kang Diyos at meron kang mga kasama na naniniwala sa iyo. Amen? So, yan ang kagandahan ng community. That's why we always encourage you to come. Diba? Be a part of the community that walks in faith. Right? Not by sight. Bakit? Dahil doon kayo makakakuha ng encouragement sa mga taong kasama ninyo na parehas kayong nilalakaran. Right? Hindi doon sa mga taong palagi kayong sinasabi, kilala naman kita eh. Diba? Palagi nakikita yung mali ninyo. Right? Ganon ang mga taong wala kay Kristo. Palagi nakikita yung mali. Pero kapag na kay Kristo tayo, sabi niya, look up. Right? Ang dahilan kung bakit hindi natin makikita yung mga flaws ng bawat isa, yung mga kahinaan ng bawat isa dahil nakatingin tayo palagi kay Kristo.
Amen. Ikaw at ako nakatingin kay Kristo. That's why hindi ko nakikita yung failure, yung inyong weakness. Bakit? We always look on Jesus, the author and the finisher of your faith. Right? Sometimes, sabi ng Hebrews, sometimes our faith is flagging, nangihina yung ating pagtayo sa salita niya. Right? At ang kanyang reminder, sabi niya, go back to that story again and again. That long litany of hostility he plowed through. And it will shoot adrenaline into your soul. Pero ang sabi ng Bible, go back. Hear that story again. The finished work of Jesus. The one that believes in you. Right? The one that gives you life. And then, sabi doon, it will shoot adrenaline into your soul, your mind, your will, and emotion. Kapag bumalik ka dun sa story ng mabuting balita tungkol kay Kristo, kung ano yung ginawa niya sa'yo, ano yung binigay niya sa'yo, ano yung meron ka sa Kanya, sabi doon, it will, alam niyo adrenaline? Diba? Ang adrenaline ay yan ay fluid na nagre-release sa panahon ng sakuna. Sa madaling example, sa panahon na hinahabol kayo ng aso. Sino na nahabol ng aso dito? Right? 'Di ba? Pag hinabol kayo ng aso, maaakyat nyo yung pader na hindi nyo kayang akyatin sa normal na inyong pakiramdam. Right? Kapag hinabol kayo ng baka, maaakyat nyo yung niyog na walang sanga, pero pansin mo, nasa kalahati na ako ng niyog. Why? Ang tawag doon, adrenaline. At yun yung dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na si Jesus ang simula at katapusan at sa gitna. Kaya kapag nanghihina ka, right? Sinong nakakaranas ng panghihina paminsan-minsan? Right? Ang reminder ng salita ng Diyos, sabi niya, go back to that story again. Amen? At hindi lang yun just a story. Yun ay katotohanan na nangyari kay Kristo at binigay niya sa iyo. At tuwing maaalala mo yon, ano mangyayari? Magagawa mo uli yung hindi mo nagagawa. Right? Mamahalin mo uli yung nangaasar sa iyo. Mamahalin mo uli yung hindi ka mahal-mahal. Di ba? Yun yung hindi natin kayang gawin sa normal natin. Right? Kaya we need the adrenaline of the finished work of Jesus. Amen? Para magawa natin yung hindi natin nagagawa. Right? Nakakapunta ka sa church. Dati, hindi mo naman nagagawa yan. Right? At nakaka-excited ka sa word. Dati, hindi ka excited. Bakit? Dahil wala yung adrenaline ng tinapos sa trabaho ni Jesus. That's why, kung ang reminder ng salita ng Diyos, pakita mo nga sa kanila, and then, Hebrews 12 sa messenger. Kachat-chat ko to sa mga leaders na hindi nagta-thumbs up pag nag-send ako ng instruction. Na alam ng Diyos, right? Alam niya na you will feel weak from time to time. Yan. Sabi diyan, babasahin natin para makita niyo, baka sabihin niyo, si pastor gumagawa lang ng kwento to. Maganda yung kwento niya. Hindi to kwento, yung nakasulat sa Hebrews 12. Sabi diyan, when you find yourselves flagging in your faith, right? Ang ibig sabihin nun, kapag natagpuan mo daw ang iyong sarili na nanghihina doon sa pinapaniwalaan mo. Dahil sa continuous blow, ano yun? Yung problema, circumstansya, mga sitwasyon na hindi kaaya-aya, continuous, right? Alam ko nakakaranas ka niyan. Bakit? Kasi ako nakakaranas din yan . Pare-pares tayong tao nandito sa mundo. At palaging merong blow ang kaaway. Dahil gusto niya na someday bitawan mo yung pinapaniwalaan mo tungkol kay Kristo. Dahil tuwing tatayo ka sa salita ng Diyos, siya ay palaging merong bukol sa ulo. Right? Hindi siya makakilo sa buhay mo kapag nananatili ka sa salita ng Diyos. That's why bibigyan ka niya ng maraming circumstansya na hindi ka aya-aya para nang sa ganun ay bitawan mo yung pananampalataya at manghina ka doon. That's why sabi ng salita ng Diyos, at alam ng Diyos yan, kaya niya pinrovide ang
Hebrews 12 verse 3. Yung sabi doon, when you find yourselves flagging in your faith, muna ulit ako ha. Go over that story again. Ano yung story na yun? Yung ginawa niya para sa'yo. Item by, sabi na, item by item. Sabi mamaya ako dito tuloy. Sabi ng 103 ng Psalm, sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen? Adon, who forgives all our sins or our iniquities, who heals our diseases, who redeems our life from destruction. So anong tawag doon? Item by item. Right? You have to know that in your mind. Kailangan malaman mo yun sa iyong kaisip. Hindi lang, basta mabuti ang Diyos. Saan ba mabuti ang Diyos? Diba? Hindi mo masabi. Right? Hindi mo masabi. So, you have to understand, item by item is very important to understand. Amen? Pagdating sa kawalan, God is your provision. Right? Kapag dating sa sakit, God is your healing. Right? Pagdating sa mga masasamang sitwasyon, God is your protection. Amen? Kapag dating sa hindi mo alam ang gagawin, God is your wisdom. Yun ang tawag na item by item. You always go back to the throne of grace. Lord, alam ko meron akong ability to understand because sabi mo, you are my mind. Sabi sa 1 Corinthians, that we have the mind of Christ. Why? Because He is the head and you are the body. That's why we have the mind. Wala dito yung mind ni Kristo pero tayo ay nasasakop ng Kanyang kaalaman. Amen. Dahil siya yung ulo, tayo yung katawan. So, sabi diyan, item by item, that long litany of hostility, He plowed through. Right? So, anong ibig sabihin nun? Pag sinabing He plowed through, anong ibig sabihin? Binungkal niya na. Right? Or, sa magandang magandang perspective, 'di ba? Pag walang daan, siya yung nagplow. Siya yung naglinis para nagblaze ng way. Trailblazer. Siya yung nag-ayos ng dadaanan mo. Para hindi ka nadadaan sa masukal at baku-bako. Amen? Sabi doon, that will shoot adrenaline into your souls. Amen? Ganda ng verse, no? So, dyan pa lang palagi kayo may excite makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi i-remind kayo palagi kung ano yung ginawa ni Kristo para sa inyo. Amen? At tuwing nakafocus ka sa tinapos niya, anong mangyayari? Matatapos mo rin yung kalooban niya sa iyo. Right? Pag palagi kang nakatingin doon sa tinapos na trabaho ng kaaway mo, hindi mo matatapos yung paglakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Ephesians 2:10, sabi, basahin natin. Ephesians 2:10, sabi sa New King James Version, sabi diyan, for we are His workmanship. Sabi sa NLT version, masterpiece. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ano yung good works? Yung pagbibigay ba sa E320? Di ba? O good works din yan. Pero ang tinutukoy niyang good works ay plan ng Diyos, will of God. Amen? Dahil if you don't do the will of God, anything you do is dead works. Whether it is good in the sight of men, or not.
Kung hindi sa kalooban ng Diyos, hindi pinapagawa ng Diyos yung ginagawa mo, then ito ay nasa kategory ng dead works. Kaya anong kabaligtaran ng dead works? Good works. Kalooban ng Diyos. Right? Kaya sabi diyan, we are His workmanship, tayo ay kanyang masterpiece. Siya ang gumawa sa atin. Created in Christ Jesus, we are in Christ for His will. Right? Kaya ang title natin ngayon ay responsibility. Isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong ability to respond to Him is because He is the one who made us. Right? Diyan, sabi niya, good works which He prepared beforehand. Naalala niyo, He plowed through? Right? He plowed through. Ano yung pinlow through niya na? Yun yung kalooban niya. So that you can walk. Sabi doon. So that we should walk in them. Amen? Na next time, malalakaran mo na yan. Amen? Kahit gaano ka lumayo sa Diyos, gagawa pa rin siya ng paraan para ilapit ka niya sa Kanya. Amen? Ganun ang kabutihan ng Diyos sa atin. That's why, kapag kumanta tayo dito ng God, you're so good, pag yun ang inisip mo, Lord, salamat sa pag-ibig mo na kahit na lumayo ako, ay nilapit mo pa rin ako. Right? Kahit na nagkamali ako, tinulungan mo pa rin akong tumayo. Amen? At doon pa lang, it will shoot adrenaline into your soul. Magagawa mo yung hindi mo nagagawa sa buhay mo. Right? At yun yung kagandahan ng pagkaalam doon sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. At kaya nga ang ating pinag-uusapan ngayong buwan ay responsibility. One of the greatest, tandaan nyo to, one of the greatest gift that God gave us is that ability. Ano yun? Ability to respond to Him. Mayroon tayong kakayanan na tumugon sa Kanya. Pag siya ay tumawag, mayroon tayong kakayanan na tumugon. Diba? At last week, nabanggit natin na pinakita natin dito na tayo ay hinalintulad ng Diyos sa isang katawan na siya ang ulo, tayo yung katawan, parts ng katawan, right? At sa katawan natin, merong tinatawag na central nervous system, yun yung head. At ang nagkukumand sa ating mga lahat, sa voluntary at involuntary muscles natin ay ang ating head. At ang way para ma-deliver yung command ay through our nerves. Right? That's why kapag tumatanda ka na, nadadamage na yung nerves. Hindi na nagre-respond yung tuhod. Right? Hindi na nagre-respond yung kahit sabihin mo na bilisan ko maglakad. Bilisan natin maglakad, sasabihin mo sa paa mo, pero dahil yung mga nerves mo ay damaged na, sasabihin mo paa mo, di ba gano'n? Si Nanay Nelia, mabilis pa maglakad yan. No? Nakakatuwa. At yun yung dahilan kung bakit hindi mapunta yung command dun sa limbs na gustong utusan ng head dahil yung nerve ay may damage. That's why sabi ng doktor, uminom ka ng vitamin B complex, right? Bakit? Nire-repair nun yung nerve para mas ma-receive yung command. At kung ganun tayo hinalintulad ng Diyos, kung siya ay ulo, tayo ang katawan, right? Ang dahilan kung bakit hindi natin nare-receive yung sinasabi ng salita ng Diyos, dahil putol yung nerve natin. Kaya kailangan natin ng vitamin B. Ano ngayon? Bible. Yan. At kapag hindi mo alam yung salita ng Diyos, hindi mo alam kung ano yung ginawa niya, hindi mo alam kung anong meron ka sa Kanya, hindi mo alam kung ano yung ability na meron ka na nung tinanggap mo si Jesus, putol yung command. Kaya matagal ka nang sinasabihan ng Lord ng instruction, hindi mo naririnig. Bakit? Kasi wala yung salita ng Diyos. Ano yung nasa ulo natin? Salita ng mga tao. Right? Salita ng mga balita. Salita ng masasamang balita. Right? Lalo na ngayon, salita ng mga politiko. Yun yung nasa ulo natin. That's why nagko-command ng Lord, walang pagkilos sa atin dahil putol. Why?
Dahil punong-puno tayo ng ibang salita maliban sa salita ng Diyos. That's why it's very important for us to drink that vitamin. Yung salita ng Diyos. Bakit? Dahil yun yung magre-remind sa'yo na meron kang kakayanan na gawin yung hindi mo kayang gawin. Ganon ka-essential yung salita ng Diyos sa ulo natin. Pag yun ang palaging nasa imahinasyon natin, kagaya ng binasa natin na, ay, ang pag-ibig pala ng Diyos ay palaging naniniwala sa akin. Right? Doon pa lang, may encourage ka na gawin yung kalooban ng Diyos eh. Right? Eh kung ang nasa isip mo ay, naku, baka galit na sa akin si Lord. Ang dami ko ng pagkakamaling nagawa. Diba? Dinidisqualify mo na yung sarili mo. Pero, pagdating mo sa salita ng Diyos, ay, hindi pala ganon. Right? So, bakit putol yung command dahil iba yung nasa isip mo sa sinabi ng salita ng Diyos. May ganyan akong kwento dati. Kasi si tatay dati, sinasabihan ako, tatay, Pastor Elvis. Yes, anak po ako ng pastor. At sinasabihan kami, huwag kayong pupunta sa ilog. So, syempre, bata, alam mong gagawin, sumusunod sa masaya pumunta. Hindi mga batang kasama namin. Di punta pa rin kami doon. Ngayon, dahil naalala ko yung sinabi ng tatay ko na huwag kayong pupunta doon, yung isip ko, papaluin ka na. Naku, dumapa na kayo. So, natatakot na ako. Diba? Natakot na ako at siyempre, hesitant na kami umuwi dahil nandoon kami. Maglinis, sabi ko kay Jonah, linisin natin mga kuko natin kasi may mga lalako, may mga putik na para hindi makita ni tatay. Diba? Pero pag kung saan ka nagbabad, yun yung amoy mo. Kaya hindi ka makapagsinungaling. Pagdating mo sa bahay, amoy lalao ka. Pumunta ka ba sa ilog? Pag sinabi mo hindi, diba? Nagsinungaling ka pa. Right? So, kaya kung saan kayo nagbababad, yun yung amoy ninyo. Sabi ng 2 Corinthians, we are the fragrance of the knowledge of God in every places, right? Thanks be to God who always leads us in triumph and through Him diffuses the fragrance of the knowledge of God. So kung saan ka nagbababad ka sa salita ng Diyos, yun yung amoy mo. Right? Pag kinausap mo yung ibang tao, maganda yung amoy mo, di ba? Amoy langit. Kaya sasabihin ng tao sa'yo, gusto kong kausapin si Brother Panyo. Bakit? Palaging talagang nakaka-encourage, amoy langit yung sinasabi niya. Di ba? Kesa dun sa, ayong makakausap si RJ, bakit? Amoy impyerno yung bibig eh. Bakit? Puro na lang problema, puro na lang ang masamang mangyayari sa Pilipinas, masamang nangyayari sa mundo. Diba? Fact naman yun, right? Pero hindi naman, sabi ng Biblia, you are in this world, but you are not of this world, right? You are ambassadors. So meron kayong ibang ekonomiya, meron kayong ibang gobyerno, right? Kahit na magbumagsak ang buong gobyerno ng mundo, ikaw na kay Kristo ay merong ibang gobyerno na nang sabi ay nakadepende sa balikat ni Kristo. Right? Kung nakasalalay sa balikat ni Kristo, di ba sa Isaiah 9:6, nakasalalay sa balikat ni Kristo yung gobyernong kanyang tinatag at hindi relihiyon, matatakot ka ba? Hindi, dahil si Kristo hindi pwedeng matalo. Right? At, and the government will be upon His shoulder. So, tuloy ko yung kwento kay tatay. Gusto niyo? Tuloy ko. Sabi ko, maghugas ka, di ba na, maamoy ka pa rin. Hindi namin alam yon. Bata pa kami. So pagpunta namin doon, ang sama na ng isip ko, papaluin kami ni tatay, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. At pagpunta ko doon, sabi ni tatay, saan kayo galing? Sabi ko, dyan lang naglaro. O sige, maligo na kayo. Hindi ako pinalo. Ganon tayo minsan. Dinidefine natin ang Lord apart from His Word. Naku, baka galit na sa akin si Lord kasi ang dami ko ng kasalanan nagawa. Sabi ng Corinthians,
He believes the best for in every person. Amen? So, before you judge yourselves, listen to the Word of God. Hear the Word. Why? Because what you think might be different from what He said. Ulitin ko, kung baka yung iniisip nyo ay taliwas sa Kanyang sinabi. Amen? Amen. So you always go back to the Word. That's why when you fail, you go back to God. You go to the Word. Isa yun yung isa sa definition ng response. Alam niyo ang difference between response and reaction? We are not called to react. We are called to respond. Right? Kaya pag may narinig kayong masamang balita, do not react, but respond. Ang diferensya ng reaction sa response ay when you react, you go away. React. Lumalayo ka. When you respond, you go near. Right? That's why God wants you to respond to Him so that you can go near to Him. Amen. Gusto ng Diyos na lumapit ka. Kapag ikaw nag-fail, He wants you to respond to His Word. Right? At paano ka makaka-respond kung hindi mo alam yung words niya? That's why when you fail, you listen to the Word. Amen? Always listen. Always go back to the Word. Dahil iba yung iyong iniisip kaysa sa sinabi niya. Tandaan niyo yun, iba yung iyong iniisip tungkol sa Diyos kaysa sa sinabi niya mismo. Right? Huwag kang magkaroon ng, ang tawag doon ay, opinion of yourselves. You always go back to the Word. Ano ba ang sinabi ng Diyos tungkol sa akin? Ano ba ang sinabi ng Diyos tuwing ako'y magkakamali? Ano ba ang probisyon ng biyaya ng Diyos sa akin? Ano ba yung kakayanan na meron ako sa Kanya? You have to go back to the Word to know that. Dapat malaman mo yun galing sa Kanyang salita so that you are in a confident position kapag tumayo ka sa buhay mo. Dahil hindi, alam ko sinabi ng salita ng Diyos to. Right? Meron kang pangahawakan. Di ba? Ang hirap kapag mauga ang barko pag hindi ka nakahawak. Di ba? Di ba? Bumiyahe kang papuntang Maynila at December. Ano bang maalon na buwan? December, right? Ang alon. Tama? Lalo pag malakas ang alon, kapag wala kang hinahawakan, ano mangyayari sa'yo? Matotoss to and fro ka, di ba? Babagsak, tatama-tama ka sa... Right? At sa buhay natin, ang buhay natin, alam nyo ba, hindi smooth sailing. Palaging December travel. Di ba? Maalon ang buhay. Right? Kaya sabi ni Jesus kay Peter, huwag kang tumingin sa alon. Bakit? Lulubog ka. Right? Anong sabi niya? Tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Tingin ka kay Kristo. Go to Him. Right? Respond to Him. That's your ability. Kapag nalaman niyon, you can go. Meron kang pangahawakan sa maalon na buhay at you won't fall. Right? Yes, maalon, but you will survive. Yeah? You will be victor. Diba? You will conquer. Ikaw ay magiging more than conqueror. Bakit? Kasi siya yung nagtagumpay para sa'yo. Amen? Sarap ng word, no? Kaya mahalaga na tayo ay palaging papunta sa Kanya. Amen? Because He's the head, we are the body. Colossians, basahin natin ating foundational scripture. 1 verse 18. Sabi niya, TPT version, He is the head of the body, the church.
who is the beginning and the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. Sa New King James Version yan. Sa TPT sabi, He is the head of the body, which is the church. And since He is the beginning and the firstborn heir in the resurrection, He is the most exalted one, holding first place in everything. Amen? Kaya sabi sa Hebrews, He is the one who plowed through. Diba? Go back to that story again, that long litany of hostility, He plowed through. Amen? Pag nakita niyo sa Bible na pinagtagumpayan ni Kristo, magalak ka. Bakit? Pinagtagumpayan mo na rin yan. Amen? Pag sinabi niya, pinagtagumpayan ko na ang kasalanan, magalak ka, magpuri ka sa Kanya. Bakit? Kasi na pinagtagumpayan mo na rin yan. Yun yung pagtugon sa Kanya. Right? Pag sinabi niya, pinagtagumpayan ko ng sakit, right? Matuwa ka. Bakit? Pinagtagumpayan mo na rin yan. Amen? Pag sinabi niya, pinagtagumpayan ko ng kahirapan, pag sinabing kahirapan, hindi lang bulsa, right? Kundi sa in total aspect ng buhay natin dito sa lupa. Diba? Dahil ang Kristong walang tao, baligtad. Ang taong walang Kristo ay mahirap kahit marami siyang pera. Dahil ang kayamanan ay hindi nasusukat sa bagay. That's why pag sinabi ni Kristo na napagtagumpayan ko na ang kahirapan, magalak ka. Bakit? Dahil napagtagumpayan mo na rin yan. Bakit? Kasi hindi pwedeng maghiwalay ang ulo at katawan. Sabi sa binasa natin, He is the head of the body, the church. Sino yung church? Ikaw at ako na naniwala sa Kanya. So hindi pwedeng, di ba, pag hiwalay yung ulo sa katawan, anong nangyari doon? Walang buhay yun. Di ba? Patay. At naalala kong tuloy yung scripture na sinabi ni John sa John 15. Ang tinutukoy naman niya ay pagiging connected dun sa vine. Basahin natin yon. John 15. Gaano kahalaga yung pagiging connected sa ulo. Basahin muna natin yung verse 1. At ito talaga yung gusto kong ituro sa inyo ngayong umaga. Pero marami nang tinuro ang Holy Spirit kanina pa. Right? Sabi dito, I am the true sprouting vine. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Right? Sabi niya, I am the true sprouting vine. Siya daw yung vine. Alam niyo yung vine? Alam niyo yung vine? Diba? Diba? Pag sinabi niyo yung baging, naalala niyo yata yung baging ng balite yung pababa Ang ibig sabihin niyan, kita niyo yung ampalaya. Diba? Gumagapang siya. Ganon. Pero yung ubas, ang tinutukoy niya yung ubas, malaki yung katawan niya. Pero nag-vine siya. Makikita niyo sa Ilocos, kung nakapunta na kayo doon. Merong merong grape vine. Pwedeng tumingin, pero hindi pwede mamitas. So, nandun may vine. Kung nakakita na kayo. At yun yung picture. Sino nandyan? Dayan, maghanap ko nga ng picture ng ng grapevine para meron silang larawan. Kaya pag sinabi ni Jesus, I am the true sprouting vine, alam natin yung picture. And the farmer who tends the vine is my Father. Right? Tama? In-explain ko na ito dati, no? Pero uulitin ko ulit kasi maganda to Ano ang heart ng farmer? Saka, ano pa? Ano? Mamunga, right? Pag nagtanim ka, ang iyong purpose para mamunga. Yan, correct? Ibig sabihin, gagawin mo ang lahat para mamunga yung tinanim mo. Tama? So, hindi ka nagtatanim para may panggatong lang. Right? Nagtatanim ka para merong bunga. Right? Ma-harvest. So, sabi niya, the farmer who tends the vine is my Father. So, anong heart ng Father? Maganda, right? Mamunga tayo. And then, foundation yun, dapat maintindihan yun. Dahil sa mga susunod, malilito kayo Na parang masama yung isa, na yun And then sabi dito,
He cares for the branches connected to me. Yan. Yun, no? Kita nyo? Kita nyo? Balik ka sa maraming, yan. Kita mo yan? Ang daming dahon. At yung dahon na yan ay hindi maganda sa vine. Dahil pag mas maraming dahon, tama, konti ang bunga. That's why, sabi dito, yung Father daw, He cares for the branches connected to me. Sino daw ang He cares for you, sabi niya. Yung Father God, He cares for you. Connected to me. Anong ginagawa niya? By lifting and propping up the fruitless branches and pruning every fruitful branch to yield a greater harvest. See? Anong purpose ng Father na farmer? Greater harvest. Paano daw tayo inaalagaan ng Diyos? Yung mga walang bunga, balik ka dun sa picture natin. Yung nasa ilalim niyan, hindi nasisikatan ng araw. Kaya hindi namumunga. Kaya ang gagawin niya, nasa ilalim, itataas niya. Sabi doon, He will lift it up. Right? Itataas niya. At yung mga namumunga na, anong ginagawa? Nililinis. Gusto ko yung salita na yon. Nililinis niya para mas dumami yung bunga. Right? Kaya, wag niyong i-define kapag kayo ay nasa problema, ay pinuprune ako ng Diyos. Hindi ganun mag-prune ng farmer. Right? ang farmer,